Napatay ni Ares ang isang leech, at sinasabi nito na ngayon na ang oras, para uminom ng potion. Sinasabi ni Beridin na ito ay hindi inaasahan, ni-reclaim niya ang kanyang control stat para ipatawag yun. Medyo madami sigurong tinatago si Grid, sa isip-isip ni Ares na na-corner na ni Grid si Agnes. Nakangiting sinasabi ni Ares na sa ngayon, siya na ang kalaban niya. Sinasabi ni Beridin na aalisin niya ang tiwala sa kanyang ngiti sa kanyang mukha. Biglang may nagliwanag, at nagtaka naman dito si Grid. At pati si Bram ay lumabas at binabanggit nito ang pangalan ni Mumed. Napakagat na lang si Grid sa kanyang ngipin, sinasabi ng system na isang quest ang nabuo. Bram at Mumed, hidden, napalingon naman si Euphemina at sa isip-isip nito na sa wakas lumabas na si Mumed. Kailangan niyang harapin ang mga kalaban dito ng mabilis. May isang lumabas, ito ay isang skeleton, ramdam ang pagkabigla ni Bram at Grid sa nagpakitang skeleton. Lalo na si Bram at hindi na maalis ang tingin niya dito. Sinasabi ng system na nararamdaman ni Mumed ang kaluluwa ni Bram. Pansamantalang inilalabas ang mga estatistikang pinigilan ng matinding puot. Ang antas ng Lich Mumed ay tumaas sa 400, talunin ang legendary great magician na si Bram, ilabas ang sama ng loob kay Mumed, at bigyan siya ng bagong legendary title. Kung gagawin mo ito, si Mumed ay magiging tapat mong lingkod. Tumatawa at sinasabi ni Agnes na parang ang summon niya at ang mga followers niya ay galit sa isa't isa katulad nila. Sinasabi ng system na naramdaman ni Bram ang kaluluwa ni Mumed at nasusunog sa pagnanasa. Hawak-hawak ni Bram ang kanyang dibdib at sumisigaw at sinasabi nito na Mumed. May dapat siyang sabihin sa kanya. Sinasabi ng system na inuubos ni Bram ang mga pira-piraso ng kanyang kaluluwa para puwersahang i-activate ang assimilation. Galit na sumisigaw si Grid at binabanggit nito ang pangalan ni Bram. Sinasabi ng system na si Bram ay dumaranas ng matinding pinsala sa pag-iisip dahil sa pagkonsumo ng mga fragment ng kaluluwa, dahil hindi na-activate ang assimilation. Ang kaluluwa ni Bram ay bumagsak sa pagkakatulog. Ang kanyang mga pangunahing kakayahan ay humina. Si Bram minsan gusto niyang sabihin kay Mumed. Sinasabi ni Bram na kahit ang pagharap sa kanya ng diretso ay sobra-sobra na ang tanong. Magtitiwala siya sa kanya Grid, sa pwesto niya, kay Mumed. Sinasabi ng system na bawasan ng 30% ang HP ni Mumed at inutralize siya. Ang iyong klase ay naging Great Magician, at ang iyong mga estatistika ay na-adjust. Dapat mong direktang kontrolin ang katawan sa estado ng assimilation. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na hindi Bram, bumalik siya dito. Sinasabi ni Agnes na ang paghihintay na maghanda ang bida na parang sa comics, ay sobrang sakit, sa isip-isip ni Grid na ginulo niya ang pagiging pabaya niya sa pakikipaglaban kay Crowgel sa kompetisyon, at ngayon nagtitrigger siya ng isang sapilitang quest sa isang mahalagang oras, at i-back out ang kanyang sarili, sinasabi ni Grid na malinis niyang hahawakan ito. Kaya mas mabuting maghanda siya ng magandang reward, name, Bram Eschwald, Grid. Class, Great Magician, Title, Wise Duke, Intelligence plus 35%. Low Chance to Go Berserk, Title, Legendary Being, Level, 400, Adjusted. HP, 100,000 hanggang 100,000, Adjusted. Mana, 200,000 hanggang 200,000, Adjusted. Strength, 158. Stamina, 1,400. Agility, 601. Intelligence, 7,000 plus 2,100. Siya ang pinakadakilang intelektual sa panahong ito. Hindi pa niya na-realize ang totoo at matigas ang ulo. Ang kanyang kuryosidad ay napakalakas at ang kanyang pagmamataas ay mataas, ngunit kung minsan ay gumagana laban sa kanya. Ang tunay na kapangyarihan ni Bram Eschwald ay hindi maaaring ganap na mailabas sa katawan ng tao. Ang kanyang mga kakayahan ay lubos na nakasilt, natutulog ang kaluluwa ni Bram, at may kontrol ka sa katawan niya. Mas lalo pang nakasild ang kanyang mga kakayahan. Sa isip-isip ni Grid na kahit na may mga stacked seal, level 400 na may 9,000 intelligence at 6 na digit na HP at mana. Ito ay tunay na isang perpektong quest body. Dudurugin niya si Agnes ng one hit. Dapat si Mumed yun na binanggit ni Bram. Si Mumed ay malamang na na-adjust sa isang antas na katulad ng kanyang kasalukuyang mga estatistika, dahil sa quest. Kahit na, hindi pantay ang mga kondisyon, kinokontrol ni Agnes si Mumed sa lahat ng oras na ito, habang patuloy niyang iniiwan ang katawan niya kay Bram. Malaki ang pagiging pagkakaiba.
Sa ngayon, hinihiram ng kaluluwa niya ang katawan ni Bram. Kung ang isang tulad niya, na gumagamit lamang ng mga kasanayan ng isang blacksmith at swordsman, at kailangan niyang kontrolin ng isang mahirap na magician. Nilabas ni Greed ang mga item na tulad ng Niberius's bracelet, black crystal earrings, ring of absurdity, Malaxis cloak, crown of sacred light. Sa isip-isip ni Greed na una, lumipat sa isang magician set. Pero ano ang ipinagagawa sa kanya ni Bram? Anong mensahe ang dapat niyang ibigay kay Mumid? Hidden Quest, piniplay ang record ni Bram at Mumid. Si Bram, na ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang pinakadakilang intelektual, ay nainggit at nagseselos sa kanyang henyong alagad, na si Mumid. Kaya sa isang punto, nagsimula siyang magpabeya kay Mumid, kahit na kinuha ang kanyang mga tagumpay at sa huli ay nagpasya na patayin siya. Ngunit pagkatapos na maging tao at mabuhay ng daan-daang taon, hindi sinasadyang natutunan ni Bram ang damdamin ng pagmamahal at hindi niya kayang saktan si Mumid. Isang araw, nagkaroon si Mumid ng sakit na walang lunas at iniwan si Bram. Nahanap muli ni Bram ang kanyang alagad sa ibang pagkakataon sa Siren. Sinasabi ni Mumid na kahit hindi niya siya pinapansin, kahit na kinuha niya ang mga nagawa niya, hindi siya nagdamdam sa kanya. Dahil naawa siya sa kanya, nagdurusa sa labis na pagkahumaling, at natatakot siya sa kanyang sariling alagad. Pero kalokohan ang sinasabi niya habang nakatingin sa naghihingalong katawan na ito. Pagkatapos mabuhay bilang tao sa daan-daang taon, hindi niya pa rin maintindihan ang sangkatauhan. Sumisigaw at sinasabi nito na gusto niya siyang gawing lich. Sa halip na bigyan niya siya ng walang hanggang kapahingahan, gusto niya bang pagsilbihan niya siya kahit pagkamatay niya? Sinasabi ni Bram na kapag nakumpleto na ni Pagma ang Vessel of Souls, mababawi niya ang immortalidad. At iingatan niya siya sa kanyang tabi, mas mabuting mabuhay bilang isang lich at purihin kaysa mamatay ng walang kabuluhan. Sinasabi ni Mumid na ayon yan sa standards niya, gusto niyang mamatay bilang tao. Sa isip-isip ni Greed na gusto niyang umiral siya sa kahit anong anyo, Mumid. Kahit ayaw niya, hindi siya papayag na mawala ang kanyang mahusay na talento dahil lamang sa siya ay mortal. Hinahabol ni Bram ang paglamo ng kaalaman, hindi siya sumasang-ayon sa ideyang yon. Pero itong love-hate kay Mumid siguro, sinasabi ni Mumid na kung may natitira man lang siyang mana, pinatay niya na siya. Selfish siya hanggang sa huli master, sinasabi ni Bram na siya peren hanggang dulo. Pilit pa ring binabasag ang katigasan ng ulo niya, hindi siya marunong sumuko. Tapos wala siyang choice kundi sumuko, sa isip-isip ni Greed na sa huli, pinilit ni Bram ang desisyon niya. At yung love-hate disciple na yun ay kinuha ni Agnes. Ang paraan ng pag-iisip ni Bram, na namuhay sa isang buhay na hindi naiintindihan ng mga vampira at tao, ay medyo baluktot. Siya ay ipinatapon dahil sa pagsasakripisyo ng kanyang sariling uri para sa pagsasaliksik, gayunpaman, siya ay naghahabol lamang ng kaalaman, kaya ang pakikipag-ugnayan sa lipunan ay walang silbi sa kanya. Gayunpaman, dahil sa pagkakasala sa paninira kay Mumid at sa paniniwalang dapat manatili ang talento niya sa mundo, pinili niyang gawing lich ito. Dahil tinanggap niya ang immortalidad, hindi niya naiintindihan ang dignidad ng mga mortal, ang mga tao. Pero iba na siya ngayon, ang mga salitang sinubukan niyang sabihin, kahit na sinisira niya ang mga pira-piraso ng kanyang kaluluwa. Kung kinakailangan na lumuhad pa siya at siguraduhing makakarating ito kay Mumid. Sinasabi ni Agnes na meron pala siyang ganitong nakaraan. Kahit wala siyang attachment sa mundo, pinahiya pa rin siya ng master niya. Kahit masakit, pighati, iwasan, o itago, walang magbabago. Ang isang biktima ay may dalawang pagpipilian lamang. Mamatay ng walang kahulugan, o maghiganti, kutsain niya ang kanyang kaaway at paluhudin niya siya, Mumid. Iyon ang tanging kapayapaan niya, Mana Shield Level 6. Kapag inaatake, kumukonsumo ng mana sa halip na HP. 68% lang ng defense at magic resistance ang na-apply. Kung lumampas sa 30,000 ang pinsala, ang mana shield ay pierso. Maaaring paikutin sa on-off ng walang cooldown, Mumid Knowledge, Magic Casting Speed plus 15%, Mana Recovery Speed plus 30%. Nakangiting sinasabi ni Greed na habang naghahanda ng isang finishing move, sa likod ng mana shield. Sa tingin niya ba natatayo lang siya, napatitig na lang si Agnes, at biglang na lang may sumabog. Naiwasan ni Agnes ang pagsabog, at sinasabi nito na ang pag-atake ay mabilis. Mukhang dumating ang mga kaalyado niya para mag-support.
Sinasabi ng system na nakatanggap ang leech na si Mumed ng 37,300 pinsala. Ang mana shield ay na-activate, ang leech na si Mumed ay nawala ng 30,000 mana. Nawala ng 7,300 HP ang leech na si Mumed, nagtataka at sa isip-isip ni Agnes na sa magic, si Mumed ay halos hindi matatalo. Kahit ang pinakamalakas na magic ng top 1 magician, hindi kayang basagin ang mana shield, at ang atake kanina ay ang fireball at dark cutter, low-tier magic ang mga ito. Nakangiting sinasabi ni Grid na ang bastos niya kanina sa paggamit ng isang rune lang. It's my turn. Nilabas ni Grid ang Belial Staff, Intelligence plus 30%, Magic Casting Speed plus 30%, pwedeng mag-cast ng 3 uri ng magic ng sabay. Requires skill, sinasabi ni Grid na tikman niya ang kapangyarihan ng Overgeared ng minsan pa. Kung matagumpay na pinagsama ang fire at dark magic, tataas ang kapangyarihan ng bawat magic ng 200%. Magic Critical Rate plus 20%, Magic Critical Damage plus 150%. Sa isip-isip ni Agnes na gamit ang double casting upang madagdagan ang pagkasira, sa pamamagitan ng pagcast ng 2 spells ng sabay-sabay. Sa casting speed, mas mabilis pa ito kaysa kay Mumed. Tumatakbo si Agnes at meron na naman malakas na pagsabog sa kinaroroonan niya. Sinasabi ni Grid na mukhang maganda ito, alam niya kung ano ang mangyayari kapag ipinagpalit niya ang mahalagang HP ng isang tao, tama ba? Sa isip-isip ni Agnes na hindi lamang ang unang legendary class, ngunit nakakuha din siya ng absurd magical power. Makatwiran lamang ang antas ng kapangyarihang ito kung sasamantalahin niya ang system o isa siyang bug player. Umatake na ulit si Grid at ginamit nito ang Cutter Ball. Sa isip-isip ni Agnes na ang kanyang mga items, class, at quest progress ay hindi maikukumpara kahit kanino man. Iba kay Crowgle, ang henyo sa pakikipaglaban, sinasabi ni Agnes kay Mumed na mag-cast ng mana shield at mag-rest muli. Sinasabi ni Grid na gawin niya lahat ng gusto niya. Nasa loob niya si Bram, nag-cast ulit si Grid ng Fire Cutter, at tinamaan ang mana shield na ginawa ni Mumed at gumawa ulit ito ng malakas na pagsabog. Sinasabi ng system na nakatanggap si Lich Mumed ng 8,800 pinsala. Na-activate ang mana shield, nawalan si Lich Mumed ng 8,800 mana. Nakangiting sinasabi ni Agnes na inaasahan niya na ito. Sinasabi ng system na ang double casting ay nabigo. Nagtataka at sa isip-isip ni Grid na kakaiba ang tunog ng babala kanina pa. Isang skill lang ang lumalabas, paano niya ito ginawa kanina? Umatake ulit si Grid at ginamit nito ang Cutter Ball, at ang Fire Cutter. Sinasabi ng system na sa pamamagitan ng Dark Cutter, nakatanggap si Lich Mumed ng 6,200 pinsala. Na-activate ang Mana Shield, nawalan si Lich Mumed ng 6,200 mana. Sa pamamagitan ng Fire Cutter, nakatanggap si Lich Mumed ng 7,600 pinsala. Na-activate ang Mana Shield, nawalan si Lich Mumed ng 7,600 mana. Naiinis at sinasabi ni Agnes na hindi ka panipaniwala. Nagawa niyang mag-double cast sa pamamagitan ng pag-chanting ng spell, habang nag-iisip ng isang spell, at bumaba na ang kanyang konsentrasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang social media ay masama para sa pagbuo ng utak. Siya ay naging tanga sa kakaisip na ito ay magiging kawili-wili sa isang sandali. Sa isip-isip ni Grid na tumawa siya kahit kailang niya gusto. Walang kwenta ang libangan niya, kahit alam niyang mahina siya sa magic, pinagkatiwalaan pa din siya ni Bram. Mag-focus lang, kapag nasanay na siya sa double casting, malapit niya nang magawa ang 3 casting. At may opsyon ang staff na nagpapataas ng kapangyarihan, kapag double cast niya ang fire at dark magic. Patuloy pa din ang pag-atake ni Grid kay Mumed, pero hindi niya pa din nawawasak ang mana shield nito. At sa isip-isip ni Grid na sa dami ng patama nito, hindi ba dapat may bonus damage na sapat para masira ang shield? Sinasabi ng system na ang rest casting ay natapos na. Nagkaroon ng iba't ibang kulay na aura si Mumed, nagtataka at sa isip-isip ni Grid na ano yan, isang rainbow magic circle. Pinatawag ni Grid ang mga God Hands, pero hindi ito gumagalaw, at sa isip-isip nito na hindi sila sumusunod. Ang lahat ng kanyang mga God Hands ay mga nalilito, at hindi nila alam ang mga ginagawa nila. Sa isip-isip ni Grid na dahil ba exclusive sila sa pagma-successor, dahil sa assimilation, isa na siyang great magician ngayon, sinasabi ni Agnes na isa siyang pathetic, mawala na siya ngayon,
Sinasabi ni Grid na gumamit siya ng Anti-Magic Shield, Magic Resistance plus 50% sa loob ng 10 segundo, hinaharangan ng isang magic attack, umatake na si Mumed at gumawa ito ng malakas na pagsabog.